tawag dito? Ganun talaga para... Agatom! Ay, Agatom! Punta ka nga doon sa monitor. Meron yatang humihingi ng tulong. Tingnan mo kung sino. Sige, Bilis. dali lang ah. Ito lang ako. Ay, wala namang tao dito ba? Dito yung na! Agatom! Uy, kulit siya! Ay! Dito lang, dito lang. Laki-laki na yung kabatan to. Ayan po. Ang ganda dito ah. Saan po ba kayo galing at ang dami-dami ng dala? Ay, ito. Ito, ang mga ito, masalubong ko sa inyo yan. Salamat po! Saan po ba kayo galing? Ako. Nilibot ko ang mundo sa loob ng 80 araw. Talaga? 80 araw lang? Aba, hindi pa ako gumamit ng aeroplano. Lagay nun, ha? Talaga ho? Ikaw, Agatom, kaya mo bang gawin yun? Kayang-kaya ko yun, kahit na nga ang araw. Kaya kong libutin sa loob ng 365 days lang. Siguro gagamitin nyo tong spaceship nyo. Ano? Ako po, hindi po. Kahit na hindi po ako sumakay, kaya kong libutin ang araw sa loob ng 1 taon. Maglalakad ka? Ay, Agatom, alam mo, ayon sa mga astronomers, 115 milyong kilometro ang layo ng araw sa mundo. Paano ka makakapaglakbay ng ganun kalayo sa loob lamang ng 1 taon? Agatom, 150 milyong kilometro. Sabi mo, ugat. Naku, pag naglakad ka nun, pud-pud na yung paa mo sa kakalakad. Po, Chong, hindi po ako maglalakad. Ano gagawin mo? Ang mundo ang maglalakbay. Kasama niya tayo sa paglalakbay niya sa kalawakan. Agatom, halika. Agatom, kailan pa naging manlalakbay ang mundo? Kasi po, ang ating mundo ay isang planeta at ang ibig sabihin ng planeta sa salitang Griego ay manlalakbay. Manlalakbay? Oo, manlalakbay. Sige. Patunayan mo. Patutunayan ko ito sa pamamagitan ng... Siyensya! Siyensya! Mag-imbestiga, tuklasin ang hiwaga sa siyensya! Agatom! Ano yung ginagawa nyo? Di ba sabi niya gusto niyong ipatunay ko na ang mundo ay umiikot? Kaya yan, gumawa kami ni Ugat ng Foucault pendulum. Opo, ang pendulum po ay isang pabigat na umuugoy sa iisang direksyon lamang. Sa eksperimento pong ito, itong plastic na may buhangin ang magsisilbing pabigat. Yan ang ginamit namin ni Agatom. At yung lapis na nasa ilalim nito ang magiging magmamarka sa papel na ito. At ang papel, yan naman yung magsisilbing mundong kinatatayuan natin. At ang marka sa papel ang magpapatunay na ang mundo ay umiikot. Hintayin natin kung ano ang mangyayari sa loob ng 1 oras. Oo, paggagalawin natin. Isang direksyon lang na mangyayari. Tingnan natin. Paggalawin natin yan sa loob ng 1 oras. Pendulum din isang oras. Mabuti pa. Ibibigay ko na sa inyo yung mga regalo. Dito. Ang ganda nito! Uy, teka, tingnan nyo. Ano po? Oh, nagbago na ng direksyon yung pendulum mo. Ay, naku po, Chong. Oh. Hindi po yung pendulum ang nag-iba ng direksyon. Yung papel na minamarka ng pendulum ang nag-iba. Oo, ibig mo sabihin, Agatom, ganyan nakalaki yung iginalaw ng mundo sa loob ng 1 oras? Po, Chong! At ipinapakita ng Foucault pendulum ang rotation ng mundo. Teka, panin. Eto, kanina ganoon, tapos umikot, kaya na... Ang nunay talaga ng pamangking ko. Pamangking ko yan, ha? Sandali. May naisip din tuloy ako. Sige. Tatanungin ko kung tama yung naisip ko. Agad ang pera mo ng kwentas. Ayan, ito binigay ko sa'yo. Yung pendulum, isa lang yung direksyon ng galaw, di ba? Sabi mo, ayan, isa lang ang galaw ng direksyon. Kunyari, iayon natin dito sa Canada, yung pangalan ng Canada, ganyan. Tapos, kapag gumalaw yung globo o yung mundo, isasabay natin ganon. Tingnan nyo,
hindi na siya ngayon kaayon sa pangalan ng Canada. Pero iisa pa rin yung direksyon ng galaw ng pendulum. Ang galing ah. Ay, Oh, ang oo nga! galing! Ang galing ng pamangking ko, ha? Talagang bagay na bagay sa'yo yan. Salamat po, Tio, dito. Oh, sa susunod, pagbalik ko, mas magaganda pa. Ay, mas marami ah! Ay, Tito Jules, alam niyo po, ang rotation ay ang pag-ikot ng mundo sa kanyang axis. Paano ba umiikot ang mundo? Paano umiikot? Ay, katulad po ng trumpo, yung trumpo na umiikot dahil po sa puwersa ng PC na itinali sa kanya. Ang mundo naman po ay pinaliligid ng gravity ng araw. Teka, may sinabi ka kanina, axis? Axis? Ay, axis! Yun po yung kathang isip na linya na tumatagos sa gitna at magkabilang dulo ng mundo. Ganito ano, parang tinuhog na bola. Ay, opo, tama po kayo, Tito Jules. Umiikot po ang mundo mula kanluran papunta sa silangan. Yan. West. Nagagawa niya po yan sa loob ng 24 na oras. West to east. Opo. Ugat, paano mo nalaman yun? Ay, kasi po, inoobserbahan ko po ang posisyon ng araw, ng buwan, at saka ng mga bituin. Ay, tinan niyo po, kapag umaga po, ang araw ay sumisikat sa silangan. Tapos po, pag tanghali na, nasa itaas na siya. At kapag hapon naman, ay lumulubog siya sa kanluran. Tapos, habang gumagabi naman, ayun, nagsisimula nating makita ang mga bituin at saka yung buwan. At bawat oras ay nag-iiba-iba sila ng posisyon hanggang sa hindi na natin sila makita dahil masyado ng maliwanag. Sa gabi lang natin sila nakikita po eh. Ibig mo sabihin, kaya may araw at gabi dahil sa pag-ikot ng mundo? Ay, opo. At umiikot po ito sa bilis na 1,760 kilometers per hour. Aba, kumbaga sasakyan overspeeding na yan. Hindi lang overspeeding, nakakahilo pa. Eh, Ugat, bakit ganun hindi ko napapansin na umiikot ang mundo? Kasi Tama. masyadong malaki ang mundo at hindi rin naman nagbabago ang bilis ng paggalaw nito. Para bang nakasakay ka sa isang tumatakbong sasakyan? Oo. Kung hindi ito bumibilis o bumabagal, hindi mo mararamdamang gumagalaw ang sasakyan, di ba, Ugat? Oo, ganun yun. Eh, di kapag nangyari sa ito, mapapabalandra ka ng pasulungan tsaka ng paatras. Oo, tama. Kung dumudunga ka sa labas ng gumagalaw na sasakyan, parang ang mga bagay sa labas ang gumagalaw. Pero ang totoo, ilusyon lang ito na mabilis na paggalaw ng sasakyan. Oo, tama. Ganyan din ang obserbasyon natin dito sa mundo, di ba? Akala natin ang araw, ang buwan, at saka ang mga bituin ay mabilis na gumagalaw sa langit. Pero kagagawan lang yun ng rotation o yung pag-ikot ng mundo sa kanyang axis. Sandali. Ayun, may naalala ako tuloy. Agot ang paabot nga nung camera bag. Paabot ng camera bag. May papakita ako sa inyo. Ay, Ano po yun? Yung mga ilang kuha ko dun sa aking mga paglalakbay. Teka. Ayan. ay, mga litrato, dali. Tingnan natin. Yan. Tingnan niyo yan. Yan. Ito, Ugat. Yan. Ay, Tio Jules, saan kuha ito? Ayan. Yan yung palasyo ng Reyna sa Inglaterra. Ito naman ang Eiffel Tower. Ha? Ito po, yung pabilog-bilog na po. Oo nga po, yan po. Itong mga pabilog-bilog na to. Alam niyo kung saan to kinunan? Saan po? Sa North Pole ko to kinunan. North? Oo, mga 8 oras ko to kinunan. Eh, ano nga po yan? Mga bituin. Between? Teka, North Pole dito yan. Ayan, ugat puno, ha? Patunay lang na talagang umiikot ang bituin sa mundo. Ayan ang pabilog, oh. Oh, paikot-ikot silang ganon, ha? Ay, naku po, Chong. Hindi po. Kasi po, ang ating mundo ay nagro-rotate. Kaya nagmumukhang pabilog ang galaw ng mga bituin.
Ang galing ni Agatha. Oo nga, no? Teka. Alam nyo ba na bukod sa mapa at saka kompas, ang bituin ay tinutuluan din at tinutulungan ang mga manglalakbay para ituro sa kanila ang tamang direksyon ng kanilang pupuntahan? Ba? Talaga po? Oo. Malalaman po natin ang direksyon kapag nakita po natin mga bituin? Tumpak? Chong, Hmm. hindi ba nakakalito yun? Kasi umaandar ang ating mundo, di ba? Nagro-rotate. Tapos nag-iiba rin yung posisyon ng mga bituin sa langit. Kung pabago-bago ang posisyon ng mga bituin, edi pabago-bago din ang direksyon. Magulo yun Magiging magulo nga, no? Pero hindi yung magiging magulo kung hahanapin ninyo ang Polaris. Kapag nakita nyo ang Polaris, alam nyo na kung nasa ng North. North? Polaris? Ano yun? Ang Polaris ang tinatawag na North Star. Kung pupunta ka sa gitna ng North Pole o sa axis of rotation, makikita mong nasa gitna ng mga bituin ang Polaris. Ang axis of rotation sa North Pole ay laging nakaturo sa Polaris. Kaya kahit saan pati ng langit mo makikita ang Polaris, o kaya kahit saang lugar ka nandito sa mundo, oras na makikita mo yung Polaris na yan, alam mo na kung nasaan ang North. Hindi ba ang kabaliktaran ng North Pole ay South Pole? Tama! Nasa bandang ilalim yan ng mundo. Oo, pag ganito. alam nyo, napunta na ako dyan sa South Pole. Pero hindi katulad ng North Pole na mayroong North Star, ang South Pole wala kang makikitang bituin na direkta nakatutok doon sa South Pole. Wala. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Ngayon alam na natin kung nasa ng North at South. Nasa na kaya ang East at West? Chong, alam niyo ba kung anong bituin ang nagtuturo sa East at West? Tanongin kita, ha? Ano ang pinakamalapit at malaking bituin? Parang malaki kasi malapit sa mundo. Ano yun? Ano yung pinaka... Araw! Bituin ba araw? Tama, bituin nga ang araw. Ngayon, saan sumisikat ang araw? Sa East. Saka East. silangan. East direction na yun, ha? Tapos, pagdating ng hapon, lulubog sa... West. West. Oh. Kanduran. Diba? Araw, nalalaman natin yung East saka West. Medyo yata napasarap ang mga kwentuhan natin, ha? Ano? Hapon na, no? Matatapos na araw. Parang siguro, makukumpleto na ng mundo ang kanyang rotation sa kanyang axis. At habang nagro-rotate naman ang mundo sa kanyang axis, ito naman ay lumiligid sa araw. Ang dahan. Ano ba ang tawag sa pagligid ng mundo sa araw? Revolution. Buti na lang kanyo, hindi nawawala ang mundo sa kanyang pag-ikot sa araw, di ba? Hindi talaga, dahil may sarili siyang orbit na dinadaanan. Ang orbit, yun yung parang oblong na daan na tinatahak ng mundo sa pagligid niya sa araw. Hindi nalilihis ang mundo sa kanyang orbit dahil na rin sa hila ng gravity ng araw. Pero paano mo nalaman na umiikot nga ang mundo sa araw? Dahil sa pagbabago ng klima sa iba't ibang parte ng mundo. Naranasan ko yan sa aking mga paglalakbay, ang mga pagbabago-bago ng klima. Oo. Ganito. Tingnan nyo, ha? Alam nyo, kapag Disyembre, yung mga bansang malapit sa North Pole, tulad ng itong Europa, itong Amerika, malamig dyan. Pero dito naman sa mga bansang malapit sa South Pole, tulad ng Australia, ng Indonesia, mainit. Ang nangyari, minsan nanggaling ako sa Australia, bigla ako dumiretso ng Amerika. Ako, sinipon ako. Masama pala, nagbabago bigla ang temperatura ng katawan. Tama ang obserbasyon ni Tito Jules. Ang revolution nga ng mundo sa araw ay merong epekto sa pagkakaiba-iba ng klima sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi ba? Tama. Lagay ko na dito, ha? Ayan. Yan. Ugat puno, may epekto ba yung pagtagilid ng mundo sa klima ng mundo? Ay, oo. Tingnan mo, ha? Ipapakita ko dito sa globe na ito. Yan. Kunwari, yan, ipagpapalagay natin na ganito ang pwesto ng mundo pag Disyembre. Ngayon, Disyembre yan. Aling parte ng mundo ang naiilawan? Ang South Pole. Ayun Di ba? Ito equator at saka itong South South Pole. Pole. Kaya,
ang North Pole ang hindi nasisinagan. Hindi, Oo. mainit dito at maaraw. Oo. Dito naman sa north, Malamig. Malamig. at madilim. Madilim. Kaya kapag Disyembre, mahaba ang araw sa South Pole, pero maigsi naman ang gabi. At dahil nga hindi sila nasisinagan ng, at madalas ito palang nasisinagan ng araw, kaya yan ay Mainit. mainit. At natural na maging mainit dito, di ba? Han, lipat natin. Ngayon, lilipat tayo ng Enero, Pebrero, Marso. Yan. Diyan, Marso, kunwari dyan yan. Yan. Sa buwan ng Marso, ayan. Tingnan ninyo. Yan. Kunwari, ito ang posisyon ng mundo kapag Marso. Tingnan ninyo kung alin naman ang nasisinagan dyan. Pantay, yun o. Pantay? Mhm. Ay, pantay yung sinag ng Dito araw yung north, tingnan nyo sa north, Tapos North. dito rin sa South. Ito, pantay, no? tayo, no? Ano? Ibig sabihin, siguro, katamtaman lang yung init at lamig. Pantay ang temperatura. O Maganda, ngayon, no? bibilang naman tayo ng Abril, Mayo, Hunyo. Hunyo! Yan, Hunyo. Ilagay niyo dyan, Hunyo. Ayan, Oh. Hunyo. O ano naman ang napapansin nyo ngayon? Buwan na ng Hunyo. Yan ang pwesto ng mundo sa buwan ng Hunyo. Ugat, Oh. kabaliktaran naman. Mhm. Yung North Pole ang mas nasisinagan ng araw. Yan. Dito sa South Pole. Tama. Nga, no? Tagdilim dito sa bandang South Pole. Naku, malamig dyan sa South Pole. Oo. Oo. Tapos dito Pero sa North Pole, Mhm. mainit. Diba? Dahil Oh. laging nakatapat sa Sa araw, lagi siyang nasisinagan. Lagi nasisinagan. O ngayon, nandyan na tayo sa Hunyo. Punta tayo sa Hulyo, Agosto, Setyembre. O, ilagay natin yan sa Setyembre. Yan. Yan ang pwesto naman ng mundo. Ipagpalagay natin yan ang pwesto ng mundo sa buwan ng Setyembre. Tingnan ninyo. Diyan, magiging pantay na ang araw at saka ang gabi. Mag-iiba na lang yan kapag dumating na ulit ang Disyembre. north and south, no? Pantay, no? Pantay na. Pagbalik dito ulit, Yan, Disyembre na nga. ulit. Yan. Tama tayong lahat. Habang umiikot ang mundo sa araw, ay, Ay, nagbabago ang ang klima klima. natin dito. At saka sa iba't ibang parte Oo, rin sa ng bawat mundo. At nakukumpleto ng mundo ang kanyang pag-ikot sa araw sa loob ng 365 and 1/4 days. Yun. diretso. Tapos, whoop. Nakapaling, ano? Oh. Hindi nyo ba naitanong kung bakit ang globo natin nakapaling ng ganito at hindi nakadiretsyong ganyan? Kasi ang itsura talaga ng ating mundo sa outer space ganito. Merong diferensya na nakapaling siya ng 23.5 degrees. Noon. Tapos, tignan natin ngayon kung ito kunyari ang araw. Yan. Naliliwanagan na ating mundo. Alam nyo ba, hanggang dyan lang naaabot ang vertical rays o direktang sinag ng araw, ang mga bansang malalapit sa equator ay kadalasan may init ang klima dahil konsentrado ang init ng araw na tumatama sa kanila. Paglampas sa 23.5 degrees, pakalat na ang sinag ng araw. Ang tawag naman dyan, slanting rays. Ang mga bansa tinatamaan ng slanting rays, kadalasan nakakaranas ng katamtamang temperatura lamang. Dito sa Pilipinas, napin natin ang Pilipinas, ito. Dito sa Pilipinas, 2 beses tayo nasisinagan ng vertical rays sa isang taon. Kapag nangyari yan, balanse lang ang haba ng araw at gabi sa ating bansa. Mamimiss namin yung mga regalo nyo. Mamimiss namin yung pasalubong! Yung pasalubong! Yung namimiss namin! Regalo! Ano? Akala ko pa naman, ako mamimiss nyo yung pala pasalubong ko lang. Cute talaga, oh. Hindi na mabiro. Nagbibiro lang din ako.